yung pag-iingay, pagtutol sa political dynasties, kung pagbabasihan po natin yung resulta ng mga survey, we are facing the specter of dalawang Tulfo, dalawang Cayetano, dalawang Villar. Ewan ko lang kung ano magiging epekto nitong pagputok ng issue ng prime water, no, sa kandidatura ni Camille Villar. We face the specter of the 12 winning candidates coming from like itong mga siguro labanan name recall, Tulfo, Cayetano, Villar. So, you know, in spite of the noise, no, against political dynasties, mukhang effect dito sa ating karamihan po sa ating mga botante. And that's the sad reality, no, Ma'am Ali. Intrinsically po, siguro para sa marunong magsuri at mapanuring botante, siguro alam nila na there is something inherently wrong with a political dynasty. Bakit bakit naman iisang pamilya na lang, para nagpapalitan na lang sila? Parang, again, that's part of the 4 Cs, no? Yung tinatawag nating last C na cause. Bakit ka ba tumatakbo? Siyempre, lahat naman ng tao sasabihin, ay, gusto ko kasi maglingkod sa bayan ko. Pero sa totoo lang, ang real reason ay dahil gusto mo lang ituloy yung political career na inumpisa ni tatay, ni nanay, ni kapatid, ni tito. So, but the sad reality is, yan po talaga ang name recall, and you got the term exactly right, Ma'am Ali. At the end of the day, maraming Pilipinong botante ay imbis na magsuri, mag-isip, mag-research, kung tayo naman kung mag-channel surfing tayo, kung manood tayo sa YouTube o sa TikTok o sa Facebook, oras yung binubuhos natin dyan. So mag-research po tayo kahit 10, 20, 30 minuto para malaman ng mga plataforma ng mga kandidato. At sana makita natin na may karapat-dapat pa bukod sa kanilang last name lang. May mas magandang kwalifikasyon pa ang mga tumatakbo ng kandidato, iwalay sa kanilang apelido na nakasanayan na natin. So Alan, ito parang may mga fearless forecast, no? Parang ang lumalabas 8 sa alyansa, parang ang papasok 2 independent, whether it's si Ben Tulfo or si Willie Revillame, tapos 2 from the opposition, si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Yung si Bam Aquino, yun na nga, no? Medyo nasa fringes pa rin siya. Ikaw, dito, I'm sure pinag-aralan mo yung 3 survey, yung sa Octas, SWS at saka sa Pulse. Yung ano ba yung masasabi natin? May nakikita ba tayong ala Robin Hood Padilla? May dark horse na biglang magiging #1 kasi nag-aaway ngayon si Bongo at saka si Erwin Tulfo, no, for the top position. Do you think that's what happened last 2022 will happen again ngayon sa 2025? Something similar? Again, Robin Padilla is the perfect example po, no? Dahil si Senator Robin ng mga huling survey, ang mga survey firms nilagay siya anywhere from 3 to 5. Wala ho talagang well, I'm sure there were some, but not a lot of survey firms or political strategists like myself really saw na magiging #1 si Senator Robin Hood Padilla. Sa tingin ko po, maaaring mangyari yan ngayon. There might be a chance, pero tingin ko #2 spot na lang ang pinaglalabanan. Palagay ko si Senator Bongo hindi na yan mayayanig sa #1 spot. Not even Erwin Tulfo can get the spot from him? Well, looking at the percentages po and translating it to numerical votes based on the last I'm basing it on the most recent survey, Pulse Asia, dahil ang survey po mas mananalamin yan ng katotohanan habang mas nalalapit yung petsa. So yung huli, tingin ko it will be a tough climb, but hey, this interview might not age well. Baka ako'y maging mean. Baka kunin nila tong snippet ng interview na to at i-flame ako. But right now, hindi ka na makasingil ng mahal, Senator Bongo. Okay, sige. Matutuwa si Ma'am Patsy at si Ma'am Ali doon pag hindi na ako makasingil ng mahal. Hindi na lahat ng advice. Okay. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.